Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alas 7 na po, kaya't kasama nyo pa rin kami dito sa nag-iisang nagbibigay ng totoong serbisyo at pawang magaling na payo ng ating abogado. Abogado de Campanilla, Attorney Danny Con. Magandang gabi. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre kasama ng de Campanilla, ang Kumare de Campanilla at Mare ng Bayan, Mariaw po. Magandang gabing muli. Anyway, alam mo, attorney, mapapanood tayo saan? Sige, sabihin mo. Mapapanood po nyo kami sa TVUP YouTube Live, Mhm. Facebook Live, Correct. at Signal Channel 101. Yan. At hindi lang yan. Hindi lang yan. Mm. Pwede silang tumawag sa atin, tama? Ngayon pa lang tumawag na kayo at mag-text na kayo para Tumawag. makaabot kayo. O mag-text. Yes. Sa Anong mga number? Globe, sa mga Globe users po, 0954-310-0331. At sa mga smart users naman, 0961-770-8807. Ayan. Alam nyo, huwag kayong mag-alala kasi ayan o, nakikita nyo sa screen at hindi ho yan nawawala. So, pwede kayong mag-text anytime, pwede kayong mag-iwan ng mensahe, iwanan nyo po yung inyong mga numbers kung sakaling iba yung number. At syempre, sabihin nyo po yung problema, tatawagan namin kayo sakaling hindi kayo makaapot sa episode na ito. Okay? O, meron muna tayong joke. Mhm. Sige nga, dapat sana'y matawa na tayo siya. Basta ikaw sumagot, ha? Okay. Why do they call it the bar exam? Oo. Kasi pag sinabi mong bar, pwedeng sabihin na lugar kung saan ka iinom ng alak. Kaya siguro sinabi na bar exam yan kasi dapat ay uminom at maglasing ang mga kumuha nito after the exam. Ikaw ba ginawa mo yun? Yes. Totoo? Oo, after the exam, kami, inom agad. After the exam. After the exam. So, wala pa yung resulta nun. Wala pa yung resulta. Oh, so, basta pagkatapos, parang Oo. nabunuta ka ng tinik. Kaya ka iinom para mag-relax. At makatulog. Ayan. Kasi puyat na puyat ka niyan eh. Tensyonado pa. Tensyonado pa. So para mag-unwind, hindi naman, baka akala nila ini-encourage natin yung uminom. Ano po? Ikaw nagsabi, hindi ako. Hindi po. At saka yung pong mga bata mga matanda lang po ang pwedeng uminom. Oh, yan. Okay, may disclaimer ka agad eh. Kasi baka akala ng mga bata, okay na iinom. Hindi. Hindi po mamamaga ang inyong mga atay kapag kayo'y Tingnan mo to, nanakot din. malakas Oh, uminom hindi, pero ng hindi. alcohol. Ang laging sinasabi sa akin ni Attorney Danny Con, pagka mag-e-exam na, natatandaan mo dati, magsusunog sila ng kilay. Kaya tinitingnan ko lahat ng abogado sa kilay. Kung sunog nga. Kung sunog nga. Hindi, pero anong pinanggalingan nun? Sige. Bakit sinasabi na yung mga nag-aral at nagpakadalubhasa ay nagsunog ng kilay? Kasi nung araw, walang kuryente. So sila ay nag-aaral at meron silang kandila doon sa kanilang harapan Oh. para makita nila yung sinusulat nila o binabasa nila sa gabi. Oh. Pagka nagkakandaantok na yan, nasusubsub na yan sa kandila. Nasusunog talaga yung... Nasusunog, hindi Literal. lang pati buhok. Literal. Kaya sinabing nagsunog ng kilay. Tingnan ko nga kilay mo, Attorney. Meron pa. Walang kandila eh. Walang kandila. Electric na eh. Well, anyway, yan po ang aming... Ngayon, Oh, ano na yun naman? namang bar. Bakit bar exam? Kasi sabi mo nga, Kasi yung pong mga nag-aabogado, alam niyo, di ba, ang mga abogado po ay ang humahanap ng hustisya para sa mga naaargabyado. tama. Hustisya
Ang simbolo ng hustisya na ginagamit natin ay yung Lady Justice. Oo, yung nakapiring. Nakapiring, meron Tapos siyang may hawak-hawak hawak. na Oo. timbangan. Yes. Ang tawag sa English doon, scale of justice. Scales of justice. Tapos may hawak-hawak siyang espada doon sa kanyang kaliwang kamay. Espada ba yung isa? Espada yun. Sa kanang kamay. Oo. Hawak-hawak naman niya yung scale of justice sa kanyang kaliwa. At Ah, siya'y nakapiring, titimbangin ka. At ganun. titimbangin ang ebidensya. At kapag kinulang ang ebidensya rito, yung tatagpasin niya yon. Ganun ba yun? Yung scale of justice, meron pong bar. Bar ng ano? Yung tangkay. Bara? Yung bara. Tapos andun yung scale. Nakalagay yung scale doon. Yung timbangan. Kasi bara. Kaya pala Kaya yun bar ang bar exam. of justice kasi nandun yung dalawang timbangan, yung scale. Okay. Yun yung katotohanan doon. Yun talagang yun nandun ang galing yung kasabihan na the bar of justice. Ayan. Kaya pala bar Bar exam. exam. Di ba? Tututo kayo sa amin eh. Kaya yung Okay. pag sinabi the case at bar, ibig sabihin doon, the case na nandun sa timbangan. Wineway ka na. Wineway ganon. yung kaso ng mga maestrado. Tingnan mo, baka yung ibang abogado, hindi nga alam yun eh. Ay kasi ano na to, parang trivia ika nga, di ba? Trivia. Sige, buti na lang. Meron tayong attorney Danico. Na, alam mo, tuntua ako na ganyan ha. Alam nyo sa lahat ng mga nakikinig sa atin, yung iba, sobrang natutuwa sa mga trivia, kahit hindi pang abogado. Mhm. Lalo na yung mga sinasabi mo daw nung mga lalo na kung nagtatagalog ka ng malalim. Ay, opo. Baka may mga salita po kasi kaming nagagamit na sa tanang buhay ninyo ay noon lang ninyo narinig. Ay marami akong ganyan pag naririnig ko sa iyo. Kaya sabi ko, ano daw Mhm. yun? Taga Bulacan po kasi ako. So pag Bulacan, Ay may punto. bukod sa punto, Ay minsan ay malalim magtagalog. ayun. Sige. Mhm. Ito na. First question. Sige. Attorney, meron po kasi akong kaibigan na abogado, PWD po siya. Bulag po, pero nakapasa po siya sa board. Bar. Siguro bar. Sa bar, Oh, yan. bar. Sa bar exam. Pero hindi po siya natatanggap sa mga law offices na ina-applyan niya. Sa gabal po ba talaga ang kapansanan kaya hindi siya natatanggap? Yan ay tanong sa atin ni Joseph. Uy, sad yan ha. Oo, pero Pero nakapag-aral siya ng abogado kahit siya ay bulag. Siguro gumagamit siya ng... pero ano Mail? mag-update ako ha. Kasi parang hindi ko pa na encounter na meron na pala ngayong exam na ibinibigay ang Supreme Court para sa mga bulag. Parang hindi ko alam yan. are you sure, Joseph? Oo. Ikukuhan po na, mag-ano lang po ako, baka naman hindi abogado, baka naman Kasi nalito siya board. board, tapos, na abogado. Pero ang tingin ko, hindi siya malilito ron sa abogado. Kasi Oo nga. attorney tawag dun. Pagka abogado, attorney. Sige nga, Kaya nga, i-checking ko po. checkin mo nga. Okay. Pero assuming na tama po yung premise, nung tanong niya, sagabal ba ang kapansanan kaya di siya natatanggap? Sa akin pong palagay, depende po kasi yan sa serbisyo na ino-offer nung law office at ginagawa nung law office para sa kanilang mga kliyente. Meron sa Meron Baguio. daw sa Baguio. Graduate is first blind bar exam passer. Pakibasa nga ninyo kung totoong kung paano naka-exam siya. Yan, sige. Kasi pag blind yan, most likely sa hearing, Earset. sa headset siguro. Kasi paano niya naman niya isasagutin? Kaya nga, mahirap Okay. naman i-translate lahat yun sa yung ano nga ba, nakalimutan ko na yun. Hindi, braille. mahirap ang braille kasi iba rin yung pangsulat. Correct. Tingnan natin, ha. Ngayon, assuming nga na meron. Depende po kasi yan kung ano po ang pangangailangan ng law office para ma-deliver nila yung serbisyo nila sa kanilang mga kliyente.
Okay. Pero dapat walang discrimination. Pero ang ganito yan yung kasing, yung mga sinasabi nating law offices, yun ay hanap buhay rin kasi. Mm. Bakit sila tatanggap ng isang empleyado, maski pa hindi abogado, kung ang serbisyo nito ay hindi naman nila kailangan? I see. Yun. Kasi depende sa Kaya nga, depende sa serbisyo at sa trabaho Yeah. na kinakailangan nila para magawa nila yung mga serbisyong inoffer nila at ginagawa nila para sa kanilang mga kliyente. pero Joseph, Mhm. ang gawin mo, sabihin mo sa friend mo, kaya niyang gumawa ng sarili niyang firm. Pwede rin. O kaya Ah. single lang siya. Ang tawag mo Mhm. doon? Solo. Sole practitioner. Solo practitioner. Yan. Opo. Solo. In fact, may mga napanood Bakit? ako na series o pelikula sa Netflix Oo. na may mga kapansanan ang mga abogado na doon nagtatrabaho sa isang NGO na ipinaglalaban Yeah. ang mga karapatan ng mga may kapansanan. Pwede. Oo. Pwede Oo. yon. Maganda yon. Okay, Really. kaya magre-research. Diba? Yes. So, magre-research. Nasa research. Meron din ako nakita na dating abogado, hindi naman bulag. Pero nung nabulag ay nag-appear pa rin sa husgado. Kasi sa husgado naman, hindi mo naman kinakailangan nakikita yung nangyayari. Importante may nadidinig ka. Correct. Okay. At yun namang babasahin ay pwede namang may magbasa sa kanya at madinig niya. Yeah, Kung may ano ba yung assistant siya. Opo. Okay. So, go lang ng go. Nakapasa ka na di ba? Mhm. Ang hirap kaya makapasa ng bar. Ay kasi ito, a visually impaired examinee was allowed to take the test through the use of the digital booklet method Aba. for the 2023 bar, where a court-issued laptop with installed non-visual desktop access served as his examination booklet. Maganda yan. Galing Oo. The said examinee, with the aid of NVDA, completed all 3 days of the examination at the local testing center in Ateneo de Davao. Wow. Palakpakan natin maganda yan. yan. Maganda yan. Magaling. Mhm. Ang galing. Mhm. At saka ang galing din ng nung nagpapabar. Anong tawag mo doon? Sa nagpapabar. Yung Supreme Court. Supreme Court rather. Okay. Bar committee or Naisip nila yun. Oo. For the sake of those oo. Pero alam mo who ba really na cannot do it. yung isang mahusay na singer, Yes. Italiano, Sino? nabulag? Si ano? Bulag 'yon. Si yung mataas ang boses. Oo, ano pangalan? Si nun? Botticelli. Ano nga ba? Abogado 'yon. Si Andrea Botticelli. Bocelli. Oh, yan. Oh, Bocelli. Botticelli Ang nga. alam ko abogado siya. Really? Abogado Ang siya. galing. So, magaling ka rin kumanta. Ay, hindi naman Bocelli ang apelyido ko. Okay, yun. Okay. Anyway, batiin natin yung mga nasa Facebook na Si live Ron. viewers. Si Vix at si Adrian. Yung Moreno family. Yan, magandang gabi. At saka si Nora Mamalangkay. Ayan. Yan. Meron tayong text-in questions. Sige po. Okay, si Alan, 60 years old, Caloocan City, Mhm. attorney. Isa po akong janitor at naka 60 years old, Kaka-60 lang niya. kaka 60 years old ko lang at bigla po akong tinanggal ng agency namin. Ouch! Pagpasok ko po, ang hindi na raw po ako pwedeng magtrabaho. Wala naman lang ho akong memo. Ano pong pwede kong ireklamo sa ahensya? Kasi discrimination sa edad. Well, ganito yan. Sabi nyo kasi ahensya. Yung po kasing, ang employer po kasi ninyo ay hindi po yung establishmento kung saan kayo inassign ng inyong ahensya. Ang employer po ninyo ay yung ahensya. Yes. So kung tinanggal po kayo doon sa establishment kung saan kayo inassign ng ahensya, ay hindi po nangangahulugan na nawalan kayo ng trabaho kasi empleyado pa rin po kayo nung agency.
Paano At kung yung dapat ay ano lang siya, ilalagay lang sa iba. i-relocate? Oo, i-redeploy lang siya. Deploy, Opo. Pero kung yung ahensya mismo Ang nagtanggal sa kanya sa trabaho. at wala man lang kaabog-abog, Kaya nga. ay meron po silang paglabag. Ang tawag po natin dyan ay illegal dismissal o illegal Paano? termination. Pupunta po kayo sa NLRC, magsasampa po kayo ng kaso for illegal dismissal. Question. Mhm. Paano sabihin niya, ay hindi, kasi 60 ka na, hindi ka na pwede magtrabaho dito. Ay, ang mandatory kasi kasi hindi ka na 65 hindi ka na pwedeng magwalis kasi matanda ka na. O, yun nga, janitor nga. Oo nga, hindi. Pero dapat mayroong pasabi. Tama. Di ba? Pagka ganyan ba, hindi ka tinatanggal, dapat meron kang retirement pay? Kung inabot, yung 60 kasi, ano yan parang optional ang may retirement yan May mga kumpanya po kasi, lalo na yung mga kumpanya na ang kanilang mga trabahador ay mabibigat. Ang ginagampan ng gawain sa kumpanya ay nangangailangan po sila, ang mga trabaho po nila ay nangangailangan ng medyo bata ang edad at maganda ang pangangatawan. Oo. Kaya po pwede na, nakalagay po sa kanilang policy na compulsory retirement na sila ng 60. Parang pulis, di ba? Yeah. Ano ba ang retirement ng pulis? Parang ang 60. 56. Ay, 50 pa. Oo, 56 lang. Ay, mga Retired general, na- ano? Oo, Oo, 56. totoo. Ngayon, baka naman po nakalagay doon sa policy ng kumpanya na yung 60 po ay mandatory retirement age. But even so, Kasi makababigat ang trabaho nila. pero hindi ka naman pwedeng basta-basta, Yes. walang kabog-abog na tanggalin. Opo, dapat ay meron silang pasabi na Pero kung sakali- stop ka na. Tanggalin siya. Ang feeling ko baka hindi maging illegal dismissal kasi nga hindi naman siya pwedeng i-reinstate. Kasi nga may policy naman. Pero babayaran siya Dapat bayaran siya. kasi ang policy po natin pagka po kayo ay tinatanggal maski pa merong dahilan, una kinakailangan may pasabi sa iyo. Tama. Pangalawa, dapat bigyan ka ng pagkakataon para sagutin yung mga akusasyon laban sa iyo. At pangatlo, dapat ano man ang maging desisyon nila, dapat makatanggap ka ng notice. Kung ang desisyon nila ay tanggalin ka dahil pinaniwalaan nila yung mga akusasyon laban sa iyo, kinakailangan po maglabas sila ng notice na ikaw ay tinatanggal na sa trabaho. Kung hindi nila ito nagampanan, illegal dismissal ang kaso nila. Okay. Question. Mm. Assuming itong ating naging texter 60 years old, nakasulat doon, di ka na talaga pwede, early retirement ka ng 60. Nagtrabaho siya doon, for example, for more than 5 years or 6 years. May matatanggap pa siya? Kasi bawal naman yung nagtrabaho ka ng walang bayad. Slavery yun, Mare. Slavery. Slave. Hindi, kung ang tawag doon ay pang-aalipin. Ginawa binabayaran, kang alila. binabayaran ka naman buwan-buwan. Pero may makukuha ka ba? Akala ko pa naman hindi. Kasi kung beyond the retirement age ka na, pwede ka namang i-hire, hanggat kaya mo, pero dapat yun ay kontrata na lang at dapat ang trabahong ipapagawa sa iyo ay hindi singbigat nung trabahong una mong ginagampanan na kaya ka inalis kasi hanggang 60 lang. Pero kung, kunwari, sige, okay, retire na ako, sige, 60 na ako, may makukuha ba ako? Yes. Retirement pay. Kasi kung sa SSS, ang tawag natin dyan ay optional retirement. So, dapat ipinagbabayad siya ng SSS. Pag-ibig at PhilHealth. Yes. Mandatory po yan. Pag di kayo binabayaran, pwede na kayo magdemanda. Mhm. At tapos Okay. makakapagtrabaho pa naman siya. Yes. Sa iba, kasi nga ay 65 naman. Even in Ang SSS is mandatory. 65, no? 65. GSIS is also 65 65. din. Opo. Para magkaroon ka ng pension. Ang 70 lang ay ang mga husgado, yung mga huwes at mga maestrado. Bakit? Sila yung Sila gumawa eh. Sige na Hindi, nga. kasi productive pa raw sila. Alam mo sa Amerika, ang justices ng Supreme Court ng Amerika ay walang retirement age.
Really? They serve for life. For as long as you can still function. Kagaya ni Justice Oliver Wendell Holmes, siya ay parang pinilit na lang mag-retire nung siya ay 90 years old na. Ay, Hmm. oo. Parang Kasi- may ganyan din naman tayo dito eh. Ganun ba? Si Sino? Attorney Juan Ponce Enrile. 100, ninong ko yan. Ninong mo Ay, yan. ninong namin sa O, kasal di ba? yan. Matalino, sharp. Matalino at saka talagang mahusay. O, di, Alam meron mo din yan, tayo. Nung senador yang si JPE, pagka yan ay nagpatawag ng isang iimbestigahan sa Senado, kulang na lang maihisa sa lawal. Yung tatanungin niya. Agad-agad. Hindi pa nga nagtatanong. Oo. Natunaw na. Nanginginig na sila. Nanginig na. Ay, kasi pag yan ang nagtanong, medyo, Bigatin ng tanong, ano? Mabigat magtanong si, Kumbaga, huli ka agad sa Senador JPE. sinabi mo pa lang. Huli ka. Mahuli Diba, ka. attorney siya? Yes, graduate ng UP College of Law yan. Oh. Ang pagkakaalam ko, cum laude. Galing. At yan, nag-aral sa Harvard. Ang galing. Tax ang in-specialize niya. Naku, matindi yun, ha? Masakit sa ulo yun. Mat yun. O, At sige. saka siya yung nag-serve sa lahat. Siguro ang isa na lang ang hindi niya, tatlo kasi ang branches of government. Executive, legislative, judiciary. Ang pagkakaalam ko, hindi pa siya nagsiserve sa judiciary. On the contrary, ano? naging Secretary of Justice, Department Yes. of Finance, Customs, Yes, yes. Senador, Pero, Congressman, Assemblyman. judiciary, hindi siya Parang na judiciary upa. hindi pa siya napunta. Okay. O, sige. Anyway, meron tayong caller. Carlo, magandang gabi. Carlo? Carlo? Nakatulog si Carlo. Sabi siguro, ang tagal-tagal Ang lang. tagal Hello. so kasing magsalita. Ayan na. Carlo! Hello po. Ayan. O, Carlo, good evening. Magandang gabi po. Yes, Sige go po. ahead. Attorney, magandang gabi po. Nagtatrabaho po ako sa isang restaurant po. Opo. Ngayon, yung customer po namin, bigla na lang po tinaasan ng boses ang isang waiter po namin. Opo. Nagpasensya naman na po yung waiter, pero di pa rin po natigil sa pagsasalita ng masamang salita yung customer. Mhm. Alam ko naman po na customer is always right. Pero sobra naman na po ata yung ginagawa ng customer po. Saan po kaya namin siya pwede isumbong o ireklamo yung customer? Mhm. Nako, napakahirap minsan yan Kasi una, baka hindi natin nga alam kung ano pangalan na tunay ng customer. No? Oo nga. Lagi nyo bang customer yan? Kilalang, Hindi po so hindi kilalang tao po yan. Hindi po. Alam niyo, may mga, doon sa mga natatandaan ko, merong ganyang customer na nung pinagmumura-mura na niya yung waiter, hindi niya alam kinukunan pala siya ng video. Video. Oh. Okay. Ipinost ngayon yung video, di natural, nakilala na, ay, ganito ang pangalan niyan, ganito, at parang binas siya, no I think nag-apologize siya o sumagot muna, tapos whatever. Kasi po, unang-una, kilala po ba natin ang pangalan? Pangalawa, medyo ano kayang kaso ang isasampa natin kasi po parang panghihiya ang nangyari dyan Okay, Opo. sa kakasuhan po natin ng panghihiya. Ano po yan, libel. Ang tawag po natin dyan ay oral defamation. Yun nga lang, kaya naman po kadalasan walang nagsasampa niyan, kasi pupunta pa kayo sa pulis o sa piskal o sa PAW, tapos ilalahad ninyo yung pangyayari, magsasampa po sila ng kaso, pagka yan po nakarating na sa piskal, tatawagin kayo ng piskal, aatin po kayo ng investigasyon nila, tatanungin kayo doon. In short, may abala. Kaya marami ring nadi-discourage. Malaki ba ang parusa sa oral defamation? Maliit lang. Pwede ngang walang kulong. Penalty lang. Minsan fine lang at saka probation. Pero kilala mo ba? Yun ang tanong ko. Paano mo idedemanda kung di mo kilala? Meron naman po kaming CCTV. Hindi, pero yung nakita pangalan, po doon na
pinagmumura po tsaka pinagduduro po yung isa pong waiter namin. Ayun. Nako, parang ayoko naman sabihin sa kanya, i-post mo sa ano niya. Pwede ba niya i-post yun? Kasi private eh. Hindi naman secret eh. So, Ay, ewan di ko secret. Tama, Hindi, may eh, hindi naman secret. At saka Oo, public totoo. yung lugar eh, no? Public yung lugar. Kaya lang ayokong sabihin na gawin nyo. Baka ako naman ang kasuhan dito. Mm-mm. Sasabihin nila, itong attorney Danicon na to, ito ang nagsulsol. Nagtanong lang. Nagtanong lang. Oo, nagtanong lang. Pero yun nga, pero bago ka magkaso, attorney, dapat alam mo ba yung buong pangalan? Kasi yun sa kanya, video lang. Hindi niya alam yung pangalan. Aha. Hindi niya alam siya nakatira. Yun nga ang isang mahirap kasi nga alam mo inaalaw naman ng batas na magpa-file ka ng kaso na hindi mo alam yung kinakasuhan mo. Ang tatawagin na pag lalaki, itatago natin yung lalaking nagkasala sa pangalang John Doe. Hindi nga. Yes, kapag babae Jane Doe. Pero hindi uusad yung kaso hangga't hindi natin natutunton kung sino ba talaga Yung taong yung yun. taong yun. Nako, kailangan bumalik yung customer. Paano ba yan? Carlo, kailangan bumalik yung customer para malaman yung totoong pangalan at saka address. Kasi, di ba, bibigyan niya ng notice? Mhm. Paano siya mabibigyan kung walang address? Hindi, yung iba nga, ang ginagawa, ito naman, hindi ko ina-advise. Yung iba, ang ginagawa, ipinopost, baka kilala nyo itong taong to. Maraming ganyan, di ba? Oo, ang dami. ah, Ano ka ba ipinost sa nila. LRT? Meron. Sino ba tong taong to? Abusado to. Kilala nyo ba to? Oo, pati nga ang yan. mga MMDA. Ay, hindi ko minsan- sinasabing gawin mo, ha? Wala siyang sinasabi. Sinasabi ko lang, may mga Wala. gumawa ng gano'n. Oo. Hindi siya nagsasabi. May mga gumawa lang ng ganon. Ah, Alam mo na, Carlo. Opo, maraming salamat po. Okay. Thank you, Carlo. Thank you po. Okay. Siguro ang hirap din no, magtitiis ka bang minumura ka, hindi. Kung ako yun, sasagot ako. sasagot ka. Oo. Ano sasabihin mo? Thank you. Salamat po. Di ba? O, di. Baka Nakonsensya pa siya. nakonsensya pa siya. Sige. Anyway. Kaya pa isa? Question? Sige, isa pang question. Si Mikay, 28 years old, Valenzuela City. Uy, pagbigyan niyo po yung boses ko, ha? Malapit na po akong gumaling, ha? Babalik na yan. Attorney, may nagawa po akong kasalanan sa kumpanya. Ginamit ko po kasi ang pera ng walang paalam dahil nagkasakit po ng malubha ang anak ko. Hindi ko pa po ito na ibabalik. Pwede po ba akong matanggal sa trabaho dahil dito? Opo. Oo naman. Opo. Kasi Kasi, ay hindi nyo pera. Ipinagkatiwala po sa inyo ng kumpanya ang pera. Sa madalit sabi, dapat nagsabi kayo. Baka naman pinayagan siya, di ba? O sige, isa salary deduction na lang namin. Pero dahil hindi ka nagpaalam, parang ninakaw mo yung pera ng kumpanya na ipinagkatiwala sa iyo. Yan ay ground para ikaw ay makasuhan ng kumpanya at kung ang parusa dito ay dismissal, yun ang ipapataw sa iyo. okay. So, kung sakali, wag naman sana. Hindi ko alam kung malaki o maliit eh. Pero kung sakaling siya ay kasuhan, anong klaseng kaso yan? Theft? Kung doon lang sa kumpanya, okay, para lang siya matanggal, theft din yon, pero hindi siya kriminal. Hindi siya criminal case kasi nasa loob pa ng kumpanya yung kaso. Pero pwede rin siyang kasuhan ng kumpanya for theft, lalo pa kung hindi niya maibabalik yung pera. Ouch. 'Di ba? Kasi sasabihin ng hindi naman natanggal ka na sa trabaho, Absuelto ka nawala na yung responsibilidad mo na ibalik yung perang nagamit mo. Nagamit mo pa rin ang pera ng kumpanya at ito ay dapat mong ibalik. At kung ito ay hindi mo ibabalik matapos na ikaw ay matanggal, pwede ka pa nilang sampahan ng kasong kriminal Ouch. para mapuwersa ka
na mangutang ka, At magbayad ka. maghingi ka sa mga kapatid mo para maisauli mo yung pera ng kumpanya. Okay. Kasi pag hindi sa'yo at kinuha mo, anong tawag doon? Pagnanakaw. Yun. Okay. Mhm. Sa mga nag-text po at nag-comment sa atin ngayon. Pero pag nanay mo, dun sa bulsa ng nanay mo kinuha sa portamoneda ng nanay di mo. kukunin ko muna tapos sasabihin ko sa nanay Hindi, ko. anong tawag doon? Ano? Kupit. Pangungupit. Kupit. Kinupitan mong nanay mo. Oo, hindi ako kukunin ko yung pera at sabihin ko ganyan. Okay. Sa mga nag-text po at nag-comment sa aming Facebook page, abangan nyo po ha sa mga susunod nating episode. Baka naman po yung tanong nyo na ang ating mapag-usapan. But for now, syempre maiksi ang panahon. Thank you ka na, Attorney Danny Coy. Oo nga, sa ating pong mga kababayan na sumusubaybay sa ating palatuntunan, sa YouTube Live, sa Facebook Live, sa Signal Channel 101, maraming salamat po sa inyo. At sana po ay naibigan ninyo ang aming programa ngayon. At sa muli hanggang sa muli. Ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yang. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Bye! Bye.